Hello! I am Worldwide Movers. Amazing morning and Happy New Year po sa ating lahat. I hope you guys are good and comfortable na nanonood ng ating training ngayong araw na to. And first of all, before ako mag-start, gusto ko lang i-welcome yung ating mga newly encoded distributors of I Am Worldwide. Okay? Pwede po ba natin i-type in sa ating comment box sa ating live yung inyong team, inyong place kung saan kayo nanonood ngayon. And if you can comment kung clear naman yung ating audio para at least alam ko no na napapakinggan nyo ako ng maayos. Alright. So, amazing morning kay Rachel from Rome, Italy. Ayan, from Team Faith Fighters. Ang ganda ng pangalan ng team nyo, ha? Ayan, watching from Barcelona, Spain, si Juliet. Ayan, hello to, okay. Hindi ko alam kung nababasa ko lahat ng comment, pero paki-PM naman po ako. Kung okay naman yung audio ko, baka mamaya nagsasalita ako dito, hindi pala clear yung aking audio, no? So, amazing evening po sa mga nanonood sa Pinas and amazing morning sa mga nanonood sa North, okay, sa Canada, sa US, okay, yung mga nanonood dito sa Middle East, okay, afternoon ata sa inyo. Hindi ko alam kung anong oras sa inyo, pero I think medyo maaga pa dyan. Okay, can you type in kung clear po yung ating audio? Amazing morning, GM, Joanna Maniego. Ayan, naka-tune in po sa atin ang isa sa mga BOD ng I Am Worldwide. Okay? Si Jobert Montelano from Team Dynasty, watching from Pasig. Team Infinite Wealth Builder. Ayan. Mga kahay ay, comment naman kayo sa chat box natin kung clear yung audio ko. Kasi hindi ko nakikita, I think, yung mga convo dito. Ayan, may nag-comment. Clear yung audio ko. Thank you. Sorry, hindi ko nababasa lahat ng comments. Ayan, okay. Ayan, nagpapasok ng iba. So, welcome po sa ating training ngayon. Thank you for tuning in. Short background lang po, no? I'm Marlon Santos. I've been in this industry for 10 years and what I'm going to teach you are some of my mga tips na ma-share ko sa inyo kung paano ko po nagawa yung business and kung paano ko po na-present ng maayos yung negosyo po natin and kung paano po tayo nagkakaroon ng maraming pay-ins. So, I know you guys are all excited to learn tonight kaya hindi ko na po patatagalin. Welcome po sa ating training. Ang topic po natin ngayon is how to present. Okay, by the way, if you have downlines na hindi pa po naka-tune in sa ating training ngayon, feel free to share the link sa inyong group chat, sa inyong Viber, sa inyong Telegram, okay, kung saan man ang way ng inyong communication para sabay-sabay po natin masimulan yung ating training ngayong araw na to. Okay? So now, why do we need to present? Ayan, so bakit mo kailangan matutunan mag-present? Diba ang sabi ng naman, mag-i-invite lang naman. Isa din po ba kayo sa nabiktima ng salitang mag-i-invite lang naman? Walang gagawin, okay? So far, pag bago ka, pwede naman yun. Pero kapag matagal ka na po sa negosyo na to, hindi pwedeng lagi na lang na umaasa po tayo sa mga uplines or mentors po natin pagdating sa mga presentation. Okay? Ito po yung ilan sa mga bullets kung bakit kailangan po natin matutunan mag-present o paano po natin ipe-present yung negosyo. Okay? Number 1, lagi nating tatandaan, walang naging top earner na hindi nag-present. Okay? So lahat po ng mga naging top earner sa company natin, sila po mismo is kaya nilang ipaliwanag yung negosyo. Diba? Sabi nga, ambassador ka. Ibig sabihin, pag ambassador ka dito, okay, dapat alam na alam mo kung ano yung pasikot-sikot, alam mo kung ano itatanong sa'yo na sa negosyo na pinasok mo. Sabi nga, agent of hope. Diba? Na-imagine nyo na ba na nagtanong kayo sa isang agent, halimbawa sa isang agent ng house and lot, ng mga properties, o kaya agent ng kotse, na may tinanong ka na hindi niya alam kung ano isasagot. Diba? So, sa mga ganong case, nakaka-turn off yon. Tama ba? Okay? So, ibig sabihin, parang ganun din sa negosyo natin. Hindi pala laging dapat nakaasa tayo sa mga mentors natin or sa apply natin. Dapat tayo po pala mismo is
inaaral natin yung negosyo na to. Bakit kailangan po nating aralin yung negosyo na to? Of course, kasi ang pinag-uusapan po natin dito, hindi po 10,000, hindi 20,000, hindi 50,000, hindi 100,000. Million po, okay? Million po ang negosyo na to. Million po ang kitaan dito buwan-buwan. Okay, proven na po yan. Marami na po kumita ng million dito. At kung yun ang kikitain mo sa ganitong negosyo, dapat lang talaga na aralin mo yung business na pinasok mo. Hindi pwede na hindi mo siya, kumbaga pagtutuunan na pansin, aralin yung negosyo. Okay? Kung gusto mong tumaas ang confidence mo, yung confidence level mo, okay, maging confident ka lalo sa negosyo to, kailangan aralin mo yung business natin. Okay? Being accountable in your IM Worldwide business. Ibig sabihin nun, ikaw po nakasalalay po sa'yo. Yung pag-asenso mo, hindi po nakasalalay sa mentor mo. Okay? Have you experienced po na bago ka? Diba? Siguro yung mga bago dito na experience. Meron siya isang prospect. Okay? Excited na siyang explain yung business ka, so hindi niya pa alam yung paano ipapaliwanag yung negosyo. Diba? So, anong nangyari? Okay? Kumbaga, inaantay niya pa yung mentor niya. For example, ikaw, nasa US, nasa Canada ka, diba? Siyempre, dyan, ang oras dyan, umaga, gabi dito. Diba? Umaga pala available yung client mo, kaso tulog yung mentor mo. Sayang, namimiss mo yung mga opportunities. Kaya dapat ikaw mismo, practicein mo na, aralin mo na kung paano mo ipapaliwanag, paano mo i-deliver yung business natin para tumatakbo pa rin ang negosyo mo with or without your mentor. Ang goal po natin dito lahat bilang isang distributor ay maging independent distributor. Yan po yung mga nasa ID natin. Ibig sabihin ng independent distributor, hindi po tayo umaasa, okay, sa kahit kanino. Okay, nakasalalay po sa atin yung negosyo po natin. Okay? So, mas bibilis ang iyong resulta. Ako po, share ko lang, no? Siguro mga less than 1 month, inaral ko na po agad kung paano i-present yung business. So, na-experience ko po na pag may mga invite po ako, especially cold market, pag sinabi natin cold market, mga hindi kakilala, ako na po yung nag-explain ng business sa kanila. Okay? So, sa ganung part, okay, kumbaga, mas nafe-feel ko yung pagiging part ko ng kumpanya. Okay? Na hindi po ako nakadepende sa mentor ko. Okay? Mas bumilis po ang resulta ko. Okay? So, mas marami kong nakakausap, di ba? Compare dati, di ba? So, mas na-maximize ko po yung time. Okay? Mas nakaka-build po ng team. Mas makaka-build ka ng team kapag ikaw mismo ay marunong ka mag-present. Okay? Kasi halimbawa, may mga downlines ka nang napasali. Okay? Pero hindi ka pa marunong mag-present. Paano kapag nag-invite na sila? Diba? Tapos hindi ka marunong mag-present. So, hindi magkakaroon ng tinatawag po natin na momentum. Okay? So, para magkaroon po ng tinatawag natin na momentum, dapat tayo po mismo, kaya po natin maging leader. And pag sabi natin leader, lahat po ng aspect bilang isang leader, kaya po natin gawin. Maging sa simpleng pag-present po ng negosyo po natin. Okay? So, ganito lang yan kasimple. Gusto mo ba ng downline na marunong mag-present? Okay, gusto mo ba ng downline na masipag mag-invite? Dapat ikaw mismo marunong ka mag-present. Kasi kahit masipag mag-invite, yung downline mo, kung wala namang mag-present sa kanila, sa i-invite po nila, hindi na rin sila mag-i-invite. Tama? Okay, so wag po natin yan kaligtaan. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano po tayo magtututo ng mas mabilis o paano po natin mamamaster yung pag-present ng negosyo. Okay? Need mo mag-step up para sa negosyo mo. Okay? Need mo mag-step up. Totoo po yun. Okay? Kasi napansin ko lang po, marami po sa atin, di ba? Kumbaga basta maka-just for you lang, pag nakabawi na, okay na, mali po yun. Okay? Kailangan po i-dedicate natin, i-devote po natin yung time po natin, yung passion po natin, i-boost natin sa negosyo na to, kasi yun po yung magre-reflect po sa results na makukuha po natin. Okay? And ang advantage din kapag marunong ka mag-present, you can share the business anytime and anywhere. Okay? Kahit nasaan ka, sample, nandun ka sa nasa isa kang party. Tapos meron isang grupo ng mga mami sa gilid, medyo walang kausap. O pwede mong ma-share ng barley, pwede mong ma-discuss sa kanila yung product, ano yung benefits, tapos yung business side, 'di ba? Basta may dala ka lang brochure, 'di ba? Pwede ka nang makapag-start ng negosyo mo. Unlike kapag hindi mo inaral kung paano i-present yung business, 'di ba? Ang mangyayari po diyan, kailangan mo palagi si upline mo or si mentor mo, 'di ba? So, you have the full control. Ano ibig sabihin ng you have the full control?
Minsan kasi, okay, dumarating sa point na kapag kami mga presentation at hindi sumali yung mga na-invite po natin, madalas sinisisi natin sino? Yung taong nag-present, yung speaker. Sabihin mo kasi yung speaker nakakaantok mag-present. Tama? Kaya hindi nag-pay in yung invite ko, sayang lang yung invite ko. Ang hirap pa naman kunin ng schedule nun. 'Di ba? Nakakaantok mag-present yung yung speaker. 'Di ba? Sinisi mo pa dun sa speaker. So para wala kang sisising ibang tao, dapat ikaw mismo kaya mong ipaliwanag yung negosyo na pinasok mo. Okay? So ready na ba kayo and excited na ba kayo na matuto mag-present? Ako, sobrang excited na din na dumami ang mga taga-present at dumami po at maduplicate po tayong lahat para mas dumami po this 2021 ang distributors ng IM Worldwide at mas mahigitan po natin yung resulta na nagawa po ng kumpanya natin last 2020. Okay? So, sabi dito, a comfort zone is a beautiful place but nothing ever grows there. Okay? So kapag ikaw po ay nasa comfort zone, 'di ba? Sanay ka lang na laging taga-invite ka lang, alam mo 'yun, hindi ka nag-stand out, nasa comfort zone ka po. Tama? Hindi ka po mag-grow doon. Kailangan po, 'di ba? Kailangan po natin mag-step up. Kailangan ma-inspire natin yung grupo natin, yung mga members natin, yung mga kakilala mo, yung kaibigan mo, magugulat na lang. Grabe itong ate ko, itong pinsan ko, dati mahiyain to, pero dahil sa pag-attend ng mga trainings, dahil sa pag-attend niya ng mga mentorings, ayan na siya, nagpe-present na siya. So gagayahin ko din siya. May inspire po sa inyo yung organization nyo. Okay? So you have to step out of your comfort zone. Again, lahat po ng mga naging top earners, naging magaling na leaders ng company po natin, they know how to discuss or present this, the opportunity. Okay? Great things never came from comfort zones. Okay? So if you want great results, kailangan mo lang umalis sa comfort zone mo. Okay? Kung dati, lagi ka lang taga-participant ka lang, 'di ba? Taga-comment ka lang sa chat box. Dati taga-intro ka lang, okay? Isa ka sa mga intro boy, intro girls ng mentors, mga speakers. Isa ka sa mga taga-tee up lang, 'di ba? Huwag kang mag-alala. Kailangan mong umalis sa comfort zone mo. Kailangan ikaw naman yung magiging speaker ng kumpanya. Ikaw naman yung magiging speaker ng grupo mo. Okay? Excited ka ba doon na ikaw naman ang magdi-discuss ng opportunity sa libo-libo o sa daan-daan na nanonood sa Zoom at sa mga live ng company natin? Okay? So just need to get out of your comfort zone. Okay? The comfort zone is the great enemy of courage and confidence. Okay? So kaya kumbaga kaya ka natatakot, 'di ba? Kaya nawawala confidence mo kasi nandun ka pa sa comfort zone mo. So kailangan mo lang umalis. Tandaan mo, okay, you don't need to be great to start, but you have to start to be great. Hindi po lahat ng mga speaker ngayon na natapakinggan nyo, ngayon magsalita, ang galing agad. Nagsimula po sila na nahihiya, nauutal, normal po yun. But because of their, kumbaga, courage, because of their, kumbaga, yung pagsubok at pagtry nila ngayon, di ba, kayang-kaya na po nilang magsalita sa maraming tao, kayang-kaya na po nilang i-present yung negosyo, kahit sino pa po ang kausap nila. Okay? So, eto po yung i-share ko sa inyo, yung 10 steps on how to present our business. Okay? Eto po, very proven and effective. Number 1 is you just need to attend unlimited IBPs, unlimited trainings. Okay? Ako po, marami po kaming mga downlines, marami kaming mga leaders under sa organization namin na hindi po namin tinuruan ng step by step, slide by slide kung paano i-present ng negosyo. Nagulat na lang kami na natutunan na nila paano i-present dahil araw-araw po silang uma-attend ng mga IBP po natin, ng mga schedule po natin. Okay? So, kaka-attend po nila ng mga IBP, ng mga schedule po ng companies po natin, ng team po natin, kung paano po magsalita yung speaker, kung paano po mag-joke, kung paano po yung spiel ng mga speaker, gano'n na rin po yung spiel nila. Okay? So, kailangan po pala, make sure po natin na updated din tayo sa mga schedule na kinokonduct ng team natin. Aside po kasi sa company, may mga kinokonduct din yung team ng, kung saan kayo belong, ng mga schedule of IBPs. All you need to do is to set alarm and join those IBPs. Of course, mas maganda kung may invite ka din. Okay? So, attend ka ng unlimited. Every day po, meron tayong IBP.
every 11 p.m. sa Middle East. Okay? So, tuloy-tuloy po yun. Yung Zoom link po nun, yun yung na kailangan tanungin kasi paulit-ulit lang po yun. We always use the same link para hindi na po kailangan mag-ask ng same link, ng Zoom link kasi iisa lang po yung Zoom link na ginagamit po ng I Am Worldwide and ng mga group po natin. Okay, kung saan kayo belong. Kasi dito sa team namin, isa lang din talaga yung ginagamit naming Zoom link para hindi na po kailangan mag-create ng maraming Zoom link. Okay, that's the secret, no? If you're building a team, don't create multiple Zoom link. Dapat isa lang. Mag-set ka ng Zoom link na isa lang para yun yung laging papasukan or i-join na ng mga leaders mo. So, that's number 1 tip. Attend ka po. And wag ka pong mamimili ng speaker. Okay po ba yun? Okay? Huwag kang mamimili ng speaker. Tandaan mo. Kasi kahit bago lang yan, meron ka pa rin diyang matututunan. Meron siyang alam na hindi mo alam at meron kang alam na hindi nila alam. Okay? To win, okay, in both situation, kailangan po makinig ka lang. Okay? So, kinig ka lang, take down notes, okay? And ang gagawin mo lang dito, kapag marami ka napakinggan na speakers, kunin mo lang yung magagandang part na sinasabi nila. Okay, kunin mo lang magagandang part sa mga sinasabi nila. Kung ano yung mga magagandang part, kunin mo. Kung ano yung hindi, itapon mo. Para ka lang kumakain ng isda. Okay, paano ka ba kumain ng isda? Kinakain mo yung laman, yung tinik, tinatapon mo. Tama? So, fair enough. Tama? Ganun lang din ang gagawin mo. Attend ka ng attend kung ano yung magaling na part ng presentation ni Mentor Peachy, ni Mentor May, ni Mentor Kat, di ba? Ni Mentor Arya, ni Tita Cecil, lahat po ng mga magagaling na speaker po natin. Kopyahin mo lahat plus yung part mo, yung the way you present the business. Nako, I assure you, ikaw yung pinakamagaling na trainer o speaker sa company po natin. Okay? So, by listening, by observing, dun po tayo matututong mag-present ng negosyo. Okay? So, that's number 1. So, ito po yung schedule natin, no, sa Philippine time naman, every 4 p.m. That's every Mondays, Wednesdays, and Saturdays. 4 p.m. meron tayong IDP sa Middle East, Monday to Saturdays, 11 p.m. And ang training po natin dito sa page po ng I Am Worldwide, every day po yan, except Sunday. Sabbath day po natin, 8 p.m. po. Tune in ka lang dito, yung grupo mo, tune in lang dito. Follow first this page para marami ka pong matutunan. Always be present. Kailangan po everyday po natin ginagawa yung negosyo. Everyday po natin inaaral yung business. Again, we're not talking about thousands or hundreds of thousands. We're talking about millions and millions sa negosyo na to. Kaya kailangan po natin aralin ng mabuti. Para lang po, ang i-mindset nyo lang po is para ka lang nagbukas ng negosyo. Sample, nagbukas ka ng restaurant. Anong gusto mo? Everyday bukas o once in a while lang bukas? Siyempre, ang goal mo, everyday ka bukas kasi sayang yung isang araw na wala kang matututunan. Sayang yung isang araw na hindi mo nagagawa yung negosyo. So, make sure mo din na part na po ng routine natin, part na po ng activity natin na everyday po, ay nagiging part po tayo ng mga activities ng company po natin. Okay? Number 2, observe. You will learn by observing. Okay? Sa totoo lang, mas matututo ka kapag ikaw ay magaling mag-observe. Okay? Kesa po yung tuturuan ka po ng step by step. Okay? Kasi pag nag-observe ka, pati yung mind mo gumagana. Okay? Pati yung imagination mo gumagana. So, listen from different speakers, magaling at hindi. Again, may matututunan ka sa kanila. Okay? That's number 2. Number 3, ready your tools. Okay? Siyempre, napakahirap naman mag-present kung ikaw po mismo, wala ka pong pang-present para ka sasabak sa gera na wala ka namang armas. Diba? Na-imagine nyo na ba yun? So, kung ikaw ay low budget, wala ka pang gadget, wala ka pang cellphone, or wala ka pang laptop, wala ka pang iPad, don't worry. Lahat po ng mga naging malupit sa industry na to ay nagdaan sa tinatawag natin na clear book. Okay? So, yung clear book na yan, nandyan po lahat ng mga slides po natin na pwede mo magamit. Ang kagandahan po dyan, hindi nalolobat. Diba? So, pero kung ikaw naman, okay, may laptop ka naman, may gadget ka naman, download mo na agad yung PowerPoint na ginagamit ng mentor mo. Maganda yung PowerPoint mismo na ginagamit ng mentor mo. Bakit? Kasi yun yung lagi mo napapakinggan para mas madali mong maaral. Okay? So, maganda din, meron ka ring tarpaulin or meron ka ring ads na pwede mong ilagay sa tapat ng bahay mo, sa labas ng bahay mo, para at least ma-aware yung mga kapitbahay mo na ikaw ay I Am Worldwide distributor. Ang sakit kasi sa part mo kapag ang nangyari, okay, yung kapitbahay mo, hindi mo na-invite, hindi siya aware na part ka ng I Am Worldwide, nag-join pa or sumali pa sa nakita niya lang sa Facebook. Kung ayaw mo ma-experience yon, ngayon pa lang kailangan you have to let your
your kapitbahay, your friends, your family know na ikaw ay isang distributor ng company. Of course, may flyers din tayo. Meron din tayong brochure available sa head office natin. Yun yung 30 pesos, di ba, nakasama sa package natin, no? So, pwede mo na rin yung gamitin pang percent ng business natin. Okay? Of course, kailangan kumpleto ka sa mga new normal tools natin. Ano yung mga new normal tools natin? Kailangan meron ka ng sarili mong office table na kung saan doon ka mas makakapagtrabaho ng mas maayos o magagawa mo yung business ng mas komportable ka. So, set up ka po ng home office mo. Bili ka sa, mura lang naman yan yung mga maliit na table, di ba? Pakabit ka ng malakas na internet connection. Very important po yan. Kasi kapag po hindi malakas ang internet connection mo, anong mangyayari? Choppy lagi. Di ba? Gusto mo ba yung ganun, choppy? Di ba? Hindi mo na naintindihan. At saka, sa totoo lang, okay, nakakaantok po kapag mabagal ang internet connection. Tama po ba? Kapag may mga videos ka na gustong panoorin, trainings, nakakatamaran mo kasi lagi na lang naglo-loading. So, one of the investment po natin ngayong new normal is yung malakas po yung internet connection natin. Hindi po ako agent ng Converge ha. Pwede po kahit anong malakas sa inyo. Okay? Meron din tayo dito, yan, yung ating laptop. Bakit nire-recommend ko yung laptop? Kasi mas marami ka pong magagawa. Okay, sa laptop, mas marami kang madadownload, mas mabilis kang mas marami kang magagawa. Okay? So, investment po yan. Okay, isa po yan sa tinatayaan. Yung ring light, bakit importante yan? Kasi, nakikita natin pag mga Zoom meetings, minsan nakakatakot po. Yung iba kasi ang dilim-dilim ng background. Diba? Tapos, naka-open yung camera nila, hindi makita yung mukha nila para silang whistleblower. Diba? So, kailangan mag-invest po tayo dyan. Magkano lang naman yan? Diba? Download ka po ng mga PowerPoint ng Keynote kapag naka-Apple ka, diba? So, yan po yung mga bagay na dapat meron ka, yung mga tools na meron ka. And of course, kailangan i-download mo na lahat po ng mga importanteng files na kailangan natin. Ano ba yung mga importanteng files na kailangan natin? Kailangan meron ka po ng mga options na mga packages, diba? Yung mga pagpipilian para kapag magko-closing ka, papipiliin mo na lang siya kung anong option ang kukunin niya sa package na i-avail niya. Diba? Kailangan meron kang bank details ng company, bank details ng mentor mo kung sa mentor ka nagpapadala. I-save mo na din yung mga testimonies, i-save mo na rin dyan yung mga videos. Very important po na naka-organize po tayo. Kailangan po, hindi na po natin laging inaasa po sa mga mentors natin yan. Kaya nga ang maganda, yung mga team leaders po natin, no? Gumagawa sila ng group page, ina-album na nila lahat ng mga needs po natin doon para mas madali nating ma-access yung mga files na kailangan po natin sa negosyo po natin. Tama? Okay. So, next po natin, okay, para po tayo ay maging magaling mag-present, magaling mag-training, we have to practice. Practice is everything po. Okay? Tandaan mo, practice makes permanent. Practice builds confidence. Okay? Confidence. So, have you imagine nung ikaw ay nag-aaral, meron kayo isang performance sa school na hindi kayo nag-practice. Ano pong nangyari? 'Di ba ang tawag doon nagkalat? 'Di ba? Nagkalat. Gusto niyo po bang ma-experience 'yon? 'Di ba kapag may presentation ka, sasabihin sa iyo ng leader mo, nagkalat ka naman, mentor. 'Di ba? Bakit? Kasi hindi ka po nag-practice. Kaya very important po na practice ka muna bago ka sumalang. Ako po, na-experience ko noon. Bago ako magkaroon ng presentation, doon sa terrace namin dati sa apartment, doon po ako naghawak ko yung clear book ko, doon ako nagpe-present, kunyari may kausap ako. Dinidiscuss ko yung benefits ng product, yung company, panikitan. So, doon po ako natuto. Okay, practice ka muna para at least alam mo yung sasabihin mo. Again, practice makes permanent. Okay? Practice builds confidence. Okay? So, kung gusto mo mas maging confident ka, every time may mga presentation ka, mag-practice ka. Be familiarized sa pagkakasunod-sunod ng slides. Diba? So, napaka-importante po yun. Makikita kasi ng taong kausap mo, kapag alam na alam mo yung sasabihin mo, kapag hindi pa napiflip yung next page, alam mo na kung ano yung spill mo doon. Tama? Kaya kapag nagpa-practice ka, mapapamiliarize ka sa mga slide. Hindi po yung pag magpa-practice ka, pag magpe-present ka, ito yung first page, titingnan mo muna, maghahang ka muna ng ilang seconds, mag-iisip ka muna kung anong sasabihin mo, tsaka mo ipe-present. Pangit po yung ganun. Okay? Ibig sabihin, hindi mo alam yung sinasabi mo o hindi ka nag-practice. Kaya very important, practice ka muna. Kahit sa, ka muna, sa bahay, di ba? Kausapin mo yung anak mo, kausapin mo yung pamangkin mo, di ba? Pag-practicean mo muna sila or yung sarili mo,
Usapin mo mag-isa yung sarili mo habang inaaral mo yung presentation. Okay? That's now a very effective tip. Okay? Para maging magaling na presenter o speaker po. Okay? Next is have a script. Okay? So, gawa ka ng script mo. Hindi mo kailangan ilagay lahat ng, alam mo yon, lahat ng sinasabi ng speaker, pati yung paghinga niya, pati yung pag-pause niya. Alam mo yan, gawa ka lang ng keywords na kung saan yung keywords na yun lang yung importante na i-deliver mo sa slide na makikita mo. Okay? So, importante po yan. Kahit mga celebrities, di ba? Sa mga show nila, makikita mo, meron silang mga script na binabasa. Diba? So, sa umpisa lang naman yan, but eventually, kapag natutunan mo na yung negosyo, hindi mo na kailangan ng script na yan. Okay? Ayan. Next po natin, self-assessment. Okay, ano yung self-assessment? Okay, ang gagawin mo dyan, pwede mong i-record yung iyong presentation. Okay? I-record mo, i-video mo, para pwede mong balikan ulit. Okay, alin yung mga bagay, evaluate mo yung sarili mo, alin yung mga bagay na dapat hindi ko na sinabi, alin yung mga bagay na hindi ko nasabi, para next presentation mo, level up ka na, mas perfect mo na, mas kayang-kaya mo nang i-discuss or i-deliver yung iyong sasabihin. Okay? So, kailangan po, i-record mo, alam mo yan, i-video mo, mas maganda, diba, para magkaroon ka ng self-assessment. Okay? So, yung iba nagpa-practice pa sa salamin. Na-try nyo na po ba 'yon? 'Di ba? Parang sa pagsasayaw lang, 'di ba? Yung mga yung mga sumasayaw sa mga malalaking stage, talagang yung kanilang workshop, 'di ba? Yung workplace nila, talagang may mga salamin kasi gusto nilang makita yung itsura nila. 'Di ba? Parang ganun din sa negosyo po natin, okay? Ayan, next po natin, set schedule. Okay? Mag-set up para matuto ka mag-present, kailangan mong i-apply. Okay? Tandaan mo, kailangan mo i-apply. Hindi pwede na wala kang kakausapin, in short. Kailangan para yung napag-practicean mo, kailangan may makausap ka na. Okay? Ang goal mo, okay, para matuto ka mag-present, ang goal mo, ma-present yung negosyo. Hindi mo goal mapapay-in siya. Pag napapay-in mo siya, edi congratulations. Ang galing, first presentation mo pa lang, may pay-in ka na. Tama? Basta ang goal mo lang is, alam mo yun, ma-present mo yung negosyo. So, set ka ng schedule, diba? Kausapin mo yung friend mo, meron akong isang, may favor ako sa'yo, kinig ka lang sa akin, kailangan ko lang ng kausap kasi nagpa-practice ako sa business na, alam mo yun, may business kasi akong pinasok, so, isa ako sa mga candidate na mag-speaker dun sa company namin, so, gusto ko lang na may makakausap, diba? So, okay lang ba, kinig ka lang, kunin ko lang yung 30 minutes of your time. Diba? Alam mo yun, tapos present ka lang sa kanya, tapos ang malupit, nabaliw yung kausap mo. Diba? Nagustuhan yung negosyo, nagustuhan yung product, nagustuhan yung marketing plan, nag-pay in. O diba? Congratulations, diba? So, kailangan mag-set ng schedule, and sa pag-set ng schedule, okay, kailangan aware ka din sa different time zone. Okay? Ano yung different time zone? Kasi meron po tayong, syempre dito sa Pinas, gabi dito, umaga sa ibang bansa. So, kailangan aware ka din doon. Kasi baka mamaya, nag-set ka ng schedule. Sige, Wednesday, 7 p.m. Wednesday, 7 p.m. Yung pala, yung Wednesday, 7 p.m. sa kanila, Thursday pa lang. Sa kanila yun. Diba? So, kailangan po, okay? Kailangan po, aware din tayo sa mga different time zone pag nag-set tayo ng schedule. Andiyan naman si paring Google, diba? Para ma-search natin kung ano yung time ng taong kausap po natin. Okay? Ayan, next po natin. Ayan. Next natin is tips before the schedule. Okay? So, pag nag-schedule ka na, ito yung mga tips para bago yung schedule mo. Number 1, you have to know your audience background. Okay? Kailangan alamin mo kung ano ba yung background ng kausap mo. Saan ba lugar yan? Saang bansa ba yan yung kausap mo? Di ba? Ano bang trabaho niya? Ano bang pinagkakaabalahan niya? The time zone ng kausap mo. Very important po yan na meron ka pong, alam mo yung idea kung paano mo siya kakausapin, kung paano kayo makabuild ng tinatawag natin na rapport, kung paano kayo magmamatch sa usapan. Okay? So, for example, ito ay example, OFW. Diba, sa ganitong bansa, good, meron po kami mga business partner din dyan. Baka nga kakilala nyo pa. Diba? So, okay, meron kami mga kilala dyan sa lugar, may mga kamag-anak kami. So, napakalaking tulong yon na magmamatch kayo or makaka-relate sa'yo yung kausap mo. Number 2, before the schedule, be early 30 minutes before the schedule. Okay, preparation is
everything. Kailangan prepared ka. Pag nag-set ka po ng schedule, dapat mas maaga ka bago dun sa schedule. Okay? For example, may schedule ka po ng 7 a.m., di ba? Ng umaga, dapat 6 a.m. pa lang, gising ka na. Nagpe-prepare ka na, inaayos mo na lahat, chine-check mo na rin yung audios, di ba? So, parang ito, before kami mag-start, nag-check na kami agad, tinry ko na kung okay ba, gumagana ba lahat, di ba? Kasi very important po ng preparation para hindi masira ang iyong presentation, di ba? Wag on time. Kunyari, 7 p.m. schedule mo. 7 p.m. ka lang magbubukas ng Zoom. Mali po yan. Okay? So, next po natin. Okay, sabi nga dito, proper preparation prevents poor performance. Okay? So, whenever you have a presentation, kailangan mong mag-prepare. Double check mo yung slides mo. Tingnan mo kung may nakalimutan ka na i-add or ay alisin, di ba? So, very important po yan. Failing to prepare is preparing to fail. Tandaan po natin, kapag hindi po tayo nagpe-prepare, hindi natin pinaghahandaan, hindi po nagiging maganda or excellent yung resulta. Okay? Kaya kapag sinabihan ka ng mentor mo, ikaw ang trainer bukas, naku, kailangan maghanda ka na ng ite-train mo, i-ready mo na PowerPoint mo, i-ready mo na lahat ng sasabihin mo, kasi preparation is everything. Okay? Next po natin, kapag during the presentation na, very important to give them a warm welcome. Okay? Paano mo sila i-welcome? Paano mo sila bibigyan ng warm welcome? 'Di ba? Bigyan mo sila ng napakagandang smile. 'Di ba? Patingin nga ng smile mo. 'Di ba? Ayan, nakikita ka sa camera, okay? Kahit nanonood ka lang, 'di ba? Nakikita ka namin. Okay, smile ka, 'di ba? Huwag yung nakasimangot, yung pagbukas pa lang ng camera, dapat nakasmile ka na. 'Di ba? Para alam mo 'yon, kahit yung bad mood yung kausap mo, 'di ba, may pinagdadaanan kausap mo, makita ka pa lang, alam mo 'yun, kumbaga mag-good vibes na sila. Okay? So smile ka, very important 'yan, 'di ba? Alam mo 'yun, be genuine. Ibig sabihin, 'wag mong isipin yung sarili mo. Okay? Isipin mo yung kausap mo. 'Di ba? Isipin mo na kailangan ma-feel ng kausap mo na you are there, you are here para tulungan siya. You are here para, alam mo 'yun, para alam mo yun, isa ka sa makakatulong sa kanya. Dapat ganun yung maramdaman niya. Diba? So, people like to talk about themselves. So, kailangan mag-ask ka lang muna ng questions. Diba? Kamustahin mo muna, bidahin mo muna. Alam mo yun? So, wag ka muna yung basta present agad. Alam mo yun, okay, start na po tayo, diba? Para ka naman nagmamadali nun. Diba? Tandaan mo, hanggat hindi kayo nakabuild ng magandang rapport, hindi kayo kumbaga, kampante sa isa't isa, kahit ano pang sabihin mo, medyo parang hindi niya i-absorb. Pero kapag alam mo yon, kapag nag-build kayo ng magandang rapport, di ba, lahat ng explain mo dyan, lahat ng sasabihin mo dyan, i-absorb niya, i-accept niya. Okay? Ito pa, nakalagay dito, don't mind being perfect. One of the pagkakamali ng maraming iba, kasi they want to be perfect pagdating sa presentation. Which is, hindi mo naman kailangan maging perfect. Kung ano yung pinractice mo, kung ano yung pinaghandaan mo, okay na po yun. Okay? Minsan kasi kapag miniisip natin lagi perfect, kailangan tama, minsan doon tayo namamali-mali. Doon tayo nauutal-utal. So, don't mind being perfect. Just be yourself. Okay? Kung ano yung napaghandaan mo, kanina ready mo, okay po yun. Okay? Build rapport. Find the common ground. Okay? Build connection. And appreciate their time. Okay? So, for example, mag-start na yung Zoom natin. Diba? Nag-open na ng camera. Diba? So, welcome mo na sila. Welcome po sa Zoom presentation natin. Ako po si Marlon Santos. Thank you for giving your time. I know you guys are busy and hindi po namin sasayangin yung oras nyo kasi napakaganda ng opportunity na explain po namin sa inyo 100% makakatulong po sa inyo. So, welcome po. May I know po kung ano yung pangalan po, kung sino po yung nag-invite sa inyo, sir, ganito, ma'am, ganyan. So, isa-isahin mo na yung mga nandyan sa Zoom or kung short Zoom lang yan or maliit na Zoom meeting lang yan, mas okay. 'Di ba? Para at least mas makapagkwentuhan pa kayo before kayo mag-start. Okay? So, ganun po siya, no? Okay, I hope you guys are learning. Next po natin, okay, pagdating naman, after makabuild ng rapport, ang next step na gagawin mo is yung open mind na tinatawag natin. Okay? So, yung open mind is just like 5 minutes of the presentation. It doesn't need to take at least
15 o 30 minutes. Sobrang haba na po nun. 5 minutes, 10 minutes is enough. Okay? So, ang gagawin mo dito sa open mind is magsasabi ka ng mga bagay na kung saan mabubuksan yung kanilang mga isipan para, alam mo yun, gawin yung negosyo or gawin, pakinggan yung sasabihin mo o yung ipe-present mo. So, meron tayong tatlong bagay, tatlong best na pang open mind sa presentation natin. Una dyan is yung ESBI by Robert Kiyosaki. Yan ang ginagamit pagka kausap mo students, employee, mas na-open yung mind nila na magnegosyo after you discuss the cash flow quadrant. Kasi dyan po nadidiscuss yung reality ng buhay na kapag nasa kabilang side ka, singleness, you work and you work, diba? No work, no pay. Unlike kapag nasa kabilang side ka, you have time freedom and financial freedom or may leverage po na tinatawag na kung saan napaparami mo yung oras mo, napaparami mo yung sarili mo sa pamamagitan ng oras at effort ng ibang tao. So, mas mabilis din makuha ang pangarap kapag nandun ka sa kabilang side. Okay? So, yan ay talagang napaka-basic na pang-open mind kapag ang mga kausap ay students or employees. Kapag negosyante naman ang kausap mo, di ba? Businessman, di ba? Napaka-effective dyan yung ating modern business. Ano yung modern business na yan? Na kung saan dinidiscuss dito na maliit lang ang puhunan, malaki ang pwedeng kitain, di ba? Isang beses ka lang mamumuhunan, lifetime na po ang benefits. No operational expenses, di ba? No territorial boundary, fast yung ROI, di ba? Wave of the future because everything is online, you just need to adapt. Ang goal is time and financial freedom, pandemic-proof business, safe and healthy ka pa sa bahay mo, and what we offer is a necessity. So, ito po, sa tatlo na yan, ito yung isa sa mga favorite or lagi ko pong ginagamit na pang open mind. Okay? So, pangatlo naman is yung 3 stages of life. Yung bata ka, yung matanda ka na, yung pa-retire ka na. Okay? So, yung bata ka, you have more time, but you have more energy, but you have no money. Nung tumanda ka naman, okay, you have no time kasi basis sa kakatrabaho, puro trabaho, minsan 2 to 3 jobs pa. Diba? Para lang mabayaran lahat ng bills. More money, but less energy. Pagdating naman ng retirement age, more time, okay? Kasi hawak niya ni oras niya. More money, possible kung maganda naman yung retirement plan na nakuha, but no energy. Diba? So, ang karamihan dyan actually is yung pag-age nila pag-retirement age nila, wala ng pera, wala nang energy, may sakit pa. Diba? So, wala pang pera. So, yun yung pinakaayaw natin. Diba? So, in that way, na-open natin yung mind ng tao kasi yung pag-uusapan natin dito, it can give you time, okay, through the leverage system na meron tayo. It can give you financial freedom and it can give you a time freedom as well. Diba? So, marami po kayong pwedeng gamitin. You don't go with the presentation kasi kailangan malaman ng kausap mo bakit kailangan ko sumali. Kailangan malaman ng kausap mo bakit kailangan kitang pakinggan. Tama? So, you have to share at least a 5 minutes open mind. Then, after nun, you go with the company background. Share mo na kung gaano kaganda yung background ng company natin. Na 3 years pa lang yung company, pioneering stage, ibig sabihin, nagsisimula pa lang. Kapag siya sumabay, definitely, isa siya sa magiging super successful sa company natin pagdating nito ng 10 years o pagdating nito ng 20 years, diba, sa industry. Yung background ng company natin, they're not just a typical business owner, they're also, kumbaga, successful, and they're also well-experienced sa ganitong industry. Kaya alam nila kung paano patatakbo yung negosyo. Of course, given andyan yung mga awards and recognition natin, advantage din kasi hindi na siya mahirapang i-promote yung business kasi meron na tayong mga brand ambassadors na makakatulong sa kanila to spread hope. So, napakaganda ng background ng company. So, share mo yan para background pa lang ng company, pay in na yung kausap mo. Okay? So, next dyan is you will share the hope. Ano ba ibig sabihin ng hope? Health, opportunity, prosperity for everyone. Yan yung advocacy po natin, not just to earn money, but to spread hope. Diba? Mabigyan ng health awareness, opportunity, prosperity. So, pagdating dyan sa hope, pagkakasunod-sunod dyan, syempre, sa age, dyan ka mag-start ng products. Okay? So, products, explain mo dyan yung mga product po natin. So, ang pinaka-flagship product natin, alam naman nating lahat, kundi yung barley, na kung saan sobrang dami na po ang natulungan. Recently lang meron
meron kaming narinig na testimony na I think malapit na tong mag-share ng testimony niya, stage 3 or stage 4 cancer, na pagaling po ng product natin na barley. So looking forward na lumabas na yung testimony niya para mas marami pa ang ma-inspire. So by sharing the testimonies, no, mas nagiging credible po tayo. Kasi sabi nga, facts tell but testimonies sell. Kaya you have to gather all the testimonies that you need. For example, ang kausap mo pala, diabetic. You can share the testimonies ng mga taong gumaling sa, alam mo yun, bumaba yung sugar because of the help of our product. Diba? Para mas makarelate, para dun pa lang, kahit hindi mo na i-present yung negosyo, product pa lang, pay-in na yung kausap mo. Diba? Very important din na alam mo yung mga ingredients, alam mo yung kasama sa product natin, okay? Alam mo yung benefits niyan ng produkto natin, okay? So, by attending IBPs, matututunan po natin yan, okay? So, next po natin, after the H, of course, yung O, which is opportunity. So, dito sa opportunity, pinapakita mo naman yung mga tao o yung mga distributor na kagaya nila na imbitahan sa isang business opportunity presentation na sinubukan gawin si I Am Worldwide at nabago ang buhay. So, andyan yung mga testimony sa mga top earners natin. Number 1 na dyan, yung ating top 1 na isang fresh grad ng PUP, walang background sa pagtatrabaho, walang background sa pagbe-business, mahiyain pero nagawa yung negosyo. Paano pala kapag yung kausap mo, mahiyain, walang background sa business, fresh grad, nakita yung testimony ni Mentor May, do you think makakarelate siya? Of course. Do you think ma-attract siya? Of course. Kasi same sila ng background. Okay? Tapos, share mo na yung success stories niya. Ano yung nakuha niya dito? Yung mom niya, actually, pinakamalupit dito, yung mom niya, napastop niya sa pagtatrabaho sa abroad. Yung nurse na mom niya sa Saudi, napastop niya mag-work sa abroad dahil sa negosyo na to, napapatravel niya pa sa iba't ibang bansa, nasa shopping niya pa yung mama niya. Okay? Napaaga ang retirement ng mom niya because of this business. Kaya kung may kausap ka na yung parents niya, OFW, nako, for sure makakarelate siya. Nako, sigurado, ganun din yung gustong mangyari niya. Okay? So, kapag ang kausap mo naman is single mom, for sure makakarelate sa ating top 3 na si Mentor Catherine Policarpio, na part na ng 13 million circle natin. At kung yung kausap mo, okay, kausap mo ay may utang, nako, mabubuhayan ng pag-asa kasi si Mentor Cat, before siya pumasok sa ganitong industry, sa ganitong business, ay may utang din siya na almost 500,000 sa credit card na 8 taon niyang hindi mabayaran sa pagtatrabaho niya. Diba? So, for sure, makakarelate ang sobrang daming tao dyan, okay? Maraming tao na tinatakasan na lang yung mga utang nila. But because of this business, diba? In just 5 months or 6 months na tinrabaho yung negosyo, nabayaran niya lahat ng utang niya, naka-Chevrolet Corvette siya, nakapag-travel sa iba't ibang bansa, and, okay, alam mo yun, I believe right now may bago tong property sa isa sa mga magandang lugar dito sa malapit sa Metro Manila. Diba? So, yung mga ganong testimonies, makakatulong, makakapag-inspire. Kaya kailangan, kung gusto mong mag-present, importante na alam po natin yung background ng mga tao na nasa PowerPoint slide. They are there to help you na alam mo yun, yung kausap mo makapag-decide kasi for sure may inspire sila. Kasi alam mo, sa totoo lang, nung na-invite ako sa negosyo na to, wala naman ako naintindihan about the product. Hindi naman ako nag-join dahil sa product. Hindi naman ako nag-join dahil sa, alam mo yun, dahil sa kikita ko ng milyon, nag-join ako kasi na-inspire ako, at the same time nakita ko na may mga nakagawa. Diba? May mga nakagawa ng mga sinasabi nila. Kaya ibig sabihin, kung nagawa nila, magagawa ko din. Kaya very important po na alam natin yung mga testimonies ng mga tao po na pwede nating i-share during our presentation. Then next naman, kung kausap mo, medyo may edad na, iniisip niya, naku, baka hindi na para sa akin yan, baka hindi ko na kaya yan. Naku, siguradong makakarelate sila kay Tita Cecil Razon, na senior citizen, 68 years old. Diba? 68 years old, retired bank employee, sumubok magnegosyo ng traditional, pero na-bankrupt lang sila. But because of network marketing, because of this business, kumbaga, dito umasenso buhay niya. And imagine, ang pinaka-naka-inspire kay Tita Cecil, nung nakinig ako ng isa sa mga sharing niya at mga trainings niya, at her age na 68, wala po siyang kahit anong maintenance. Wala siyang kahit anong maintenance, barley lang. So, sino ba naman yung aayaw doon? Siyempre, gusto ko pagdating ko ng ganong age, wala din ako maintenance. Alam naman natin na may side effect ang mga synthetic meds. Tama? But because of her healthy lifestyle, because of this product, no, kumita na siya, healthy pa lifestyle niya. Kung nagawa niya, do you think magagawa mo din? Yes.
Next naman natin, si Mentor Aryan and Mentor Mike. Sila po yung typical na mag-asawa na usually po sa mga Pilipino na magkahiwalay. Diba? Yung asawa nasa ibang bansa. Diba? Ito naman sa case niya, si Mentor Mike po, dati pong seaman. Diba? Pinaka nakaka-antig sa testimony nila, yung, alam mo yon, yung may sakit yung anak nila, nasa ospital, pero kailangan niyang umalis. Bakit? Kasi kailangan ng sumampa sa barko para makapag-provide. Alam mo yun, yung pag meron kang kausap na na-experience nila yon, yung kailangan pa nilang maghiwalay, yung mag-asawa para lang kumita ng money, for sure makaka-relate. Diba? Kaya very important talaga ng mga testimonies eh. At very important na nakikinig ka sa mga trainings at mga sharings po nila. Diba? Okay, so doon ka kukuha ng kwento kasi very important po talaga yung storytelling. Sa presentation mo, it's about storytelling. It's not a presentation na parang corporate na graphics, mga ganon. Ang effective po sa atin is yung storytelling. Okay? Which is totoo po yung mga storya po na sinishare po natin dito. Totoong nangyari po sa mga tao na to. And alam mo nangyari sa kanila because of this business, hindi na po kailangan magsiman ng kanyang asawa para ano lang ginagawa yung business. And look at their result. Meron silang brand new house and lot, brand new Z4 na na-produce yan during pandemic. Okay? So, marami pang testimonies, di ba? Ayan, isa na po ito, yung dating artista na ginagawa yung negosyo. Joke lang, hindi po artista yan, mukha lang. Okay? Ako po ay isang high school graduate. So, kung yung kausap mo hindi nakapagtapos, hindi nakapag-college, for sure, makaka-relate sila. Diba? Ito nga, nagawa high school graduate, ilang taon na po yan? 25 years old. But I started in this business 15 years old. Kaya kung may kausap pang bata, for sure, may inspire din sila. So, use the testimonies para po mas makapag-inspire po tayo ng tao, alam mo yon, na maisip nila na kung nagawa nila, magagawa ko din. Okay? Now, next naman nun, after the opportunity, is isi-share mo na kung paano ba kumita ng ganyan. Paano ba sila nagkaroon ng ganyang resulta? Nagkabahay, nagka-milyon. So, doon mo na di-discuss. Siyempre, negosyo. Walang negosyong walang kapital. Ama, lahat ng negosyo merong kapital. Kapag laway lang daw ang pinuhunan mo, ang babalik sa'yo, laway lang din. Diba? So, yun. Then, discuss mo na yung packages natin. Ano yung benefits kapag nag-member ka. Diba? So, discuss mo na lahat ng yung kitaan natin. Okay? So, attend ka ng IDBP. Importante din yan. Okay? Kasi alam mo yung lalim ng presentation natin. Diba? Pero pag nagpe-present ka, hindi mo naman kailangan i-detail. Kaya nga separate ang IDP sa IDBP kasi mahabang presentation yon. Ang importante lang sa presentation, at least direct referral, give me 5 just for you, unilevel. Okay na po yun. And then, yung i-share mo din doon yung mga talagang nag-just for you, di ba? Yung mga kumita. Like example, si Mentor Eileen, 3 days lang, nabalik niya yung puhunan, yung 198 niya, in 3 days, kumita ng 300,000. Di ba? So, after nun, realization. Okay? After the presentation, pwede ka nang kumuha dyan ng mga quotes, verses, or yung deepest why mo, i-share mo. Bakit ka sumali sa negosyo? Very important nung realization na after the presentation, meron ka may iwan sa kanila na pag-iisip-isipan nila na, alam mo yan, kailangan kong itry. Diba? So, andyan yung quotes ni Uhuru Kenyatta, yung if you really love your children, get a business, not a job, because when you die, your children cannot inherit your job, but they can definitely inherit your business. Diba? So, maganda din yan kasi syempre, marami ngayon sobrang effort sa pagtatrabaho. Diba? Tapos, nung nawalan ng trabaho, namana po ba nung anak? Hindi naman. Diba? Ano sabi ni Mark Zuckerberg? The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. So, if you don't want to fail, then take a risk, diba? Kasi success, sabi nga, successful people are risk takers, diba? If you've never tried, how will you know if there's any chance? So, depende sa'yo. Ito naman kasi is, depende na sa'yo kung ano yung gusto mo. Diba? Pinaka-famous natin dyan, yung Jeremiah 29:11, diba? So, yun yung pinaka-life verse ng mga members at saka nung company po natin, 'di ba? So, yun yung pinaka-importante sa dulo. And then share mo yung deepest why mo, bakit mo ginagawa yung business, 'di ba? So again, practice makes permanent.
Okay? You don't have to be great to start, but you have to start to be great. So I hope that this year 2021, okay, 2021, this year, isa ka na sa magiging speaker ng team mo, isa ka na magiging speaker ng company, isa ka na sa magiging, alam mo yun, magkakaroon ng maraming mga presentation and mas magiging productive. Okay? So you just need to take courage, di ba? So thank you so much. Okay?